Team USA nagbanta na sa Puerto Rico na tatambakan sa laro nila mamaya at Markkanen pipirma na sa Los Angeles Lakers. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Nasigurado nga po mga tropa ng Team USA ang top 1 sa Group C matapos silang magkaroon dito ng 2-0 na record. Ngunit sa kabila nga po niyan, hindi pa rin naman kontento si Coach Steve Kerr. Sa katunayan, ilang oras bago magsimula ang kanilang pangatlong game sa group stage laban sa Puerto Rico, nagkaroon muna nga sila ng meeting ng buong member ng Team USA kung saan pinag-usapan ang kasalukuyang standing sa group stage at higit sa lahat ang point differential ng bawat team. Para nga sa inyong kaalaman, meron nga po ngayong 47 point differential ang kasalukuyang world champions na Germany. Ibig sabihin kailangan nga po nilang manalo kontra sa Puerto Rico ng at least 4 points upang masigurado ang top seed sa buong group stage. At yan rin naman ang balak nilang gawin na gayong kapag naisakatuparan nila ng mas mahinang team ang kanilang makakalaban na simula ng knockout stage. Kaya sinabihan nga po niya ang lahat na ibigay ang kanilang best performance gayong kailangan nga po nilang magdala ng napakalaking puntos para matupad lamang ang kanilang plano. Sa madaling salita, literal isa nga itong babala na posible nilang tambakan ng husto ang Puerto Rico. Sa kabilang banda nga po mga tropa, simula nang mabuo ang lineup ng Team USA ay pinanindigan na nga po ni Paul Pierce ang kanyang sinabi na si Jason Tatum ang best player ng national team. Kahit man nga si Lebron ang parati ditong pinag-uusapan at nangunguna sa mga nakaraang laro, parati pa rin naman nga itong kinukontra ni Paul Pierce sa kanyang mga ginagawang pahayag kasama si Skip Bayless. Ngunit sadya nga sa dami ng kanyang mga sinabing magaganda patungkol sa performance at magiging performance ni Jason Tatum sa Olympics, wala rin naman nga ditong tumama matapos sobrang lumamya ang laro nito. Sa katunayan, maliban sa hindi siya pinaglaro sa kanilang unang game, hindi rin naman nga ganong kagandahan ang shooting nito simula sa training camp, exhibition game at maging ngayon sa Olympics, kung saan umabot na nga sa 0-11 ang kanyang shooting sa kanyang ginagawang jump shot. Yes mga tropa, hindi ganong ka-reliable ang shooting nito plus nasasapawan pa siya ng ibang teammates nito sa Celtics, kaya hindi nakapagtataka kung mababangko at mawawalan muli siya ng playing time. Samantala dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan kung papaano nga ba makukuha ng Los Angeles Lakers si Markkanen. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga tropa, kabilang na nga po sa mga teams na handa pa rin naman nga po na magipagnegosasyon sa Lakers ay ang Utah Jazz patungkol sa trade ni Lauri Markkanen. Sa katunayan, handang-handa pa rin naman nga po ang Jazz na i-trade ito sa tamang presyo hanggat hindi pa nga po nila siya pinapapirma ng bagong contract extension sa darating na August 6 sa susunod na linggo. Pero ang tanong ngayon mga tropa, paano na naman nga ba kaya ito makukuha sa isang trade ng Los Angeles Lakers? Well, ayon nga po sa pinakahuling inalabas na balita, maari nga po nilang makuha si Lauri Markkanen mula sa Utah Jazz kung sakasakali mang pumayag ang kanilang front office, especially si Rob Pelinka, na isacrifice o ibigay dito ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, Rui Hachimura, ang kanilang 2028 first round pick swap. Yes mga tropa, ganyan nga po ka-expensive ang trade assets na dapat i-offer ng Lakers sa ganitong klasing trade upang maipagpatuloy lang nga po nila ang kanilang negosasyon at makakuha lang sila ng bagong superstar ngayong off-season.